Hindi perpekto ang kwento ni James Yap. Sa likod ng pagiging MVP, champion at superstar ay may mga kontrobersya, personal na problema at matinding pressure. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya binitawan ang basketball na nag-angat sa kanya mula sa simpleng buhay sa Negros hanggang sa pagiging isa sa magaling na player sa kasaysayan ng PBA. At ngayon bilang konsehal sa San Juan, dala pa rin niya ang pangalan na Big Game James, habang inaabangan ng lahat kung babalik pa ba siya sa court para sa isang huling laban. Mula sa probinsya nagsimula ang lahat. Ipinanganak noong February 15, 1982 sa Escalante City, Negros Occidental, lumaki si James sa isang pamilyang hindi marangya ang pamumuhay. Ang kanyang ina na si Annie Agravante ay nagtitinda sa karinderya, habang ang kanyang ama na si Carlos Yap ay isang simpleng negosyante. Sa likod ng kanilang bahay, sa isang simpleng makeshift court, doon niya araw-araw hinasa ang kanyang laro. Walang coach, walang program, puro sariling sikap. Minsan pa nga lumang sapatos o minsan walang sapatos ang gamit niya, pero hindi iyon naging hadlang. Hindi lang basketball ang kinahiligan niya noong bata. Sumubok siya ng football, baseball at track. Pero kalaunan, basketball ang pinili niya at doon nagsimulang umikot ang kanyang mundo. Mula Bacolod Taytong High School, lumipat siya sa Iloilo Central Commercial High School kung saan lalo siyang sumikat. Sa 3 sunod-sunod na kampyonato na kanyang pinangunahan, malinaw na may kakaiba sa kanya. May instinct, may leadership, at may killer mentality. Noong 2000, isang dunk sa isang exhibition game ang naging turning point ng kanyang buhay. Isang highlight lang para sa iba, pero para kay James, iyon ang nagbukas ng pintuan patungo sa mas malaking mundo. Dahil dito, napansin siya ng mga scouts at napunta sa University of the East. Sa UAAP, hindi lang siya naglaro, naging superstar siya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong 2003, nakuha niya ang MVP Award at pinangunahan ng UE pabalik sa relevance. Kasama si Paul Artadi, bumuo sila ng tandem na tinaguri ang isa sa pinaka-dangerous sa liga. Pagpasok niya sa PBA noong 2004, hindi siya nag-adjust, nag-domina agad siya. Sa kanyang rookie years pa lang, ramdam na agad ang impact niya. Sa kanyang ikalawang season, MVP na agad siya. Sa kanyang peak years, kumikita siya ng humigit kumulang 420,000 kada buwan, maximum salary sa liga. At sa kabuuan ng kanyang karera, nakamit niya ang 2-season MVP, 4 finals MVP at 7 championships kabilang ang makasaysayang Grand Slam noong 2014. Isa rin siya sa iilang players na umabot sa 10,000 point club at may record na 18 All-Star appearances. Patunay ng kanyang longevity at consistency. Dito rin nabuo ang kanyang pangalan, Big Game James. Hindi ito simpleng bansag, ito ay reputasyon na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Kapag dikit ang laban, kapag finals na, kapag kailangan ng panalo, siya ang inaasahan. Ilang beses niyang tinapos ang laro sa buzzer beater, clutch 3 o fadeaway jumper na halos imposible bantayan. Ang kanyang calmness sa ilalim ng pressure ang naghiwalay sa kanya sa iba. Habang ang iba ay kinakabahan, siya ay mas nagiging mapanganib. Pero kahit gaano kaganda ang kanyang career, hindi ito naging perpekto. Noong 2016, isa sa pinaka-shocking na trade sa kasaysayan ng PBA ang nangyari. Iniwan niya ang Team Pure Foods na naging tahanan niya sa loob ng 12 years at lumipat sa Rain or Shine Elasto Painters kapalit ni Paul Lee. Para sa fans parang imposible, pero para kay James isa itong reality check na ang basketball ay negosyo rin. Sa kabila nito, nagpatuloy siya at nag-adjust sa bagong sistema, pinatunayan na hindi lang siya system player kundi tunay na scorer. Sa personal na buhay, mas mabigat ang laban kaysa sa loob ng court. Noong 2005, pinakasalan niya si Chris Aquino, isang relasyon na naging sentro ng media. Nagkaroon sila ng anak na si Bimbi, pero kasabay ng kasikatan, dumating ang mga kontrobersya, mga alegasyon ng infidelity, public fights, at matinding pressure mula sa publiko. Noong 2010, naghiwalay sila at noong 2012, naanal ang kanilang kasal dahil sa legal na teknikalidad. Sa settlement, tinatayang nakatanggap si James ng humigit kumulang 40 milyon. Sa loob ng maraming taon,
naapektuhan ang relasyon niya sa kanyang anak. Hindi naging madali. May distansya, may katahimikan, at may mga panahong hindi sila nagkikita. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Ngayon maayos na ang relasyon nila ni Kris Aquino, civil, respectful. At para kay James, isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ngayon ay ang pagiging ama. Mas naging masaya siya sa pagbabalik ng koneksyon nila ni Bimby. At higit pa rito, isa sa kanyang hangarin ay mabuo ang relasyon ng kanyang mga anak na makilala ni Bimby ang kanyang mga kapatid na sina MJ at Francesca at magkaroon sila ng koneksyon bilang isang pamilya. Sa gitna ng lahat, dumating ang panibagong pag-ibig. Noong 2012, nakilala niya si Michela Cazzola. Hindi ito agad naging romantic, nagsimula sa pagkakaibigan. Pero nang subukin ni Michela ang kanyang sincerity sa pamamagitan ng pag-imbita sa Italy, pinatunayan ni James na seryoso siya, lumipad siya. At doon nagsimula ang kanilang relasyon. Ngayon mayroon silang 2 anak, si MJ at Francesca. Kaya 3 na ang anak ni James Yap. Ngunit kahit matagal na silang magkasama, hindi pa rin sila kasal dahil para sa kanila, mas mahalaga ang commitment kaysa sa legal na papel. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi siya pumasok sa showbiz. Maraming oportunidad pero pinili niyang umiwas. Naging aral sa kanya ang sobrang exposure. Kaya mas pinili niyang maging pribado at tahimik sa personal na buhay. Sa usaping pera, naging matalino siya. Bukod sa kanyang PBA salary, mas malaki pa ang kinita niya sa endorsements mula sa San Miguel Corporation, Nike at iba pang brands. Dahil dito, tinatayang nasa 1.5 bilyon ang kanyang net worth. Hindi lang siya umasa sa basketball, pumasok din siya sa negosyo. Isa siya sa co-owner ng District 8 Manila, may investment sa real estate, at may negosyo kasama si Michela na may related sa imported Italian products. Ibig sabihin, kahit matapos ang kanyang career, secured ang kanyang kinabukasan. Sa huling bahagi ng kanyang basketball career, naglaro siya para sa Blackwater Bossing noong 2024. Isang indikasyon na hindi pa rin nawawala ang kanyang pagmamahal sa laro. Kahit limitado na ang oras niya sa court, ramdam pa rin ang respeto sa kanya bilang isang alamat. Noong 2022, pumasok siya sa politika sa ilalim ni Francis Zamora bilang konsehal ng San Juan. Nanalo siya at muli noong 2025, patunay na hindi lang siya sikat, kundi may tiwala ang tao sa kanya. Ngayon ginagamit niya ang kanyang impluwensya para tumulong lalo na sa kabataan sa pamamagitan ng sports programs at community outreach. Pero kahit ganito na ang kanyang buhay, successful, stable at fulfilled, may isang tanong na patuloy na bumabalik, babalik pa ba si James Yap? Sa edad na 44, hindi na madali. Maraming injury, maraming limitasyon, pero kung may isang taong kayang gumawa ng comeback, siya iyon. Dahil si James Yap ay hindi lang basta player, isa siyang simbolo ng tiyaga, talento, pagbagsak at muling pagbangon. At baka hindi pa talaga tapos ang kwento ng Big Game James,